Nice meeting you, ma'am, sir. Matapos may pakilalang sarili, inilahad ni Armando ang palad sa kanyang ama na si Crisostomo. Sinagot niya ang tawag nito kanina at sinabi dito kung nasaan siya. Gaya ng inaasahan, alalang-alala ito. Pareho rin kasi na naisip niya nung una ang naisip ni Armando na baka masamang tao mga ito at nagpapanggap lang pala ng mga magulang niya. Pero kaagad ding naniwala ang alkalde ng ganap na kaharap ang mag-asawa. Anito, hindi maikakailang mag-ina sila ni Cornelia dahil malaki ang pagkakahawig nila ng ina. Kinagagala ka naming makilala, Mayor Armando del Rio? Nakangiti si Crisostomo nang tanggapin ang parad ni Armando. Pero nagkatinginan silang dalawa dahil kung magsalita si Crisostomo, tila kilalang kilala si Armando. Waring nabasa naman ito ang pagtataka sa mga mata nila. Nang matuntun ko si Meredith, lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya nakilala na rin namin mag-asawa, kaya huwag kang magtataka anak. Alam din namin ng mama mong napunta ka sa mabubuting mga magulang. Anitong may fondness sa mga mata. Good to meet you too, sir, ma'am. Ano hong plano ninyo ngayon kay Meredith? Puno ng katatagan at kasiguraduhan ng mga salita na lumalabas sa bibig ni Armando. Napatingin sa kanya ang mag-asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan. Sigurado kasing gugustuhin ng mga ito na kunin siya sa kanyang mommy at daddy, walang magagawa ang mga itinuring niyang magulang. Mayaman ng mga to at kayang-kayang magbayad kahit ilan pang abogado. Pero lihim niyang nahiling na sana hindi na sila umabot sa ganong sitwasyon. Mas okay sana kung papayag na rin ang mga ito na manatili na lang siya sa poder ng kanyang mommy at daddy. Ilang sandali muna siyang tinitigan ng mga to bago magsalita ang mama niya. Kung akong masusunod, natural na gusto kong kunin ng buong buo ang mga anak ko, iho. Pero alam kong hindi na sila ganap na sa akin ngayon. Alam kong kapag ginawa ko yun, may mga magulang din kagaya namin na masasaktan. Ani Cornelia, kaya nakahinga siya ng maluwag. Habang sinasabi nito, iyon, hindi ito kumukurap. May kung anong kumurot sa kanyang puso dahil naramdaman niyang sakit sa tinig at lungkot sa aura ni Cornelia. Pero mahal na mahal niya ang kanyang mommy at ayaw niyang saktin to. Higit pa sa buhay niyang pagmamahal niya sa kinadakang pamilya, lalo pa ngayon na siya nilang ang natira sa mga to nang mamatay si Melanie. Handa siyang gawin ang lahat. Bigay ang lahat na meron siya para sa dalawang tao na nagpalaki sa kanya sa mundong to. Kahit pang totoo ay may iba pala siyang pamilya. Maliit pa lang siya, best friend na siya ang kanyang mommy. Hindi siya nakakalis na hindi to kasama. Lumaki siyang halos kadikit to sa lahat ng oras kahit sino magsasabi na hindi pala niya ito tunay na ina. Bagaman marami nagsasabi noon na wala silang kamukha ni Melanie, isa man sa mga magulang, kahit kailan hindi nila yon seryoso. Ni hindi siya naghinala na ampun siya, at kung baka nga mga nagbiro ng ganon sa kanya noon, hindi naman niya paniniwalaan. Baka nga pagtawanan pa niya, dahil para sa kanya, hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang mommy at daddy. Salamat ho. Aniya kahit di pa niya sigurado kung kailangan na ba niyang sabihin iyon. Pero sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong mapalapit sa iyo, iha. Hayaan mo sanang bawiin namin ang mama mo ang mga panahong di ka namin kasama. Ani naman ni Crisostomo na bagaman seryoso, nakikiusap naman ang tinig. Hindi siya nakakibo. Ang totoo kasi hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Saglit na namayani ang katahimikan. Wari naghihintay ang mga to sa kanyang isasagot. Mabuti na lang sinalo siya ni Armando. Nasabi ho ni Meredith na hindi pa ninyo nahahanap si Jack? Tanong dito ng alkalde maya-maya. Hindi pa nga, iho. Siya na lang hindi pa namin nahahanap. Malungkot na saad ni Cornelia. Ilang saglit tong nakipagtitigan sa mag-asawa bago muling nagsalita. Alam ko ho kung saan matatagpuan si Jack. Pwede kong mapapunta ako ng tao doon sa isla para isama paluwa sa mag-ina kung papayag kayo. Buong pagmamahal siyang napatingin kay Armando. Pinisil niya ang palad nito at dahil doon, napabaling sa kanya ang tingin ng alkalde. Proud siya dito dahil kahit kailan hindi ito naging madamot. Willing itong tumulong sa abot na makakaya at mas lalo niya itong minamahal dahil doon. Sa bawat araw na nagdaraan, pinatutunayan talaga nito sa kanya kung gaano siya kamahal. Why? Malambing nitong ana sa tabi niya nang napansin marahil ang kanyang parinitig. Wala. Gusto ko lang magpasalamat. Ang dami mo nang nagawang tulong sa akin, Mando. Sincero niyang sabi. Hindi niya alam pero parang bigla gusto niyang maiyak. Naalala niyang bigla ang mga pagsubok na pinagdaanan nila ni Armando. Pero hanggang ngayon nanatili silang matatag. Hanggang ngayon nanatili ito sa tabi niya tandang gawin ang lahat para sa kanya.
Kaagad kinabig siya nito pasandig sa balikat, pagkatapos ay ginawa rin ng halik ang ibabaw ng kanyang ulo. Waring nakalimutan nitong nasa harapan nila ang mga totoong magulang niya. Mahal na mahal kita, kaya gagawin kong lahat ng bagay na makapagpapasaya sa'yo at sa mga taong mahalaga sa'yo, sweetheart. Malambing nitong sabi. Ayoko nakikita kang nalulungkot. Ayoko nag-iisip ka ng kung ano-ano. Kaya hanggat kaya ko, tutulungan kitang mapadali ang lahat ng bagay, sweetheart. Honey, sa tingin ko malapit na tayo magkaapo kagaya ng palagi mong sinasabi. Ani Crisostomo na naging dahilan para maghiwalay sila. Kapwa sila natauhan na hindi nga pala sila napagsosolo. Pakiramdam niya ay mapulang-mapulang mukha niya at nang tingnan siya ni Armando, ganun din to. Gusto niyang mapabunghalit ng tawa pero pinakapigil niya ang sarili. Ngayon lang kasi niya nakitang ganon si Armando. Pasensya na ho kayo. Parang biglang nahihiyang sabi nito. Para tong batang biglang napahawak pa sa batok. Pero isang tapik sa balikat nito ang ginawa ni Crisostomo. Okay lang, iho. Matatanda na kayo nitong si Meredith. Isa pa, dumaan din kami sa ganyan nitong mama ninyo. Huwag mo lang sasaktan yan. Dahil noon tayo hindi magkakasundo. Matagal na walay sa amin si Meredith pero oras-oras ang safety niyang pinapanalangin namin mag-asawa, iho. Nagbabantaman ang mga salita ni Crisostomo. Hindi naman naramdaman ni Meredith na nagagalit to. Bagkos parang binibilinan lamang nito si Armando. Tumikim naman muna ang alkalde bago sumagot. Umayos din ito ng upo at mabilis na nakabawi sa hiyang naramdaman nito kanina. Nawala rin ang pamumula ng pisngi nito. Huwag ho kayong mag-alala dahil hindi ho mangyayari yon, sir. Ma'am, makakaasa ho kayo na ayokong saktan si Meredith. Yun ho ang huling bagay na gagawin ko. May himig na ngangakong ani Armando. Napatango-tango ang papa niya pagkatapos ay muritong kinamaya ng alkalde. Kung ganoon wala tayong magiging problema, iho. Ani Crisostomo. Maraming salamat, sir. Halos maghapong naubos sa kwentuhan ng oras ng lahat. Di matapos-tapos ang kwento ng mama niya magmula noong maliliit sila hanggang sa mawala sila ng sabay-sabay. Ramdam niya ang pait at sakit na naramdaman nito noong mga panahong yon at awa ang nanaig sa kanya para sa tunay na ina. Ang mawalan nga lang ng isang anak, napakasakit na. Yun pa kayang nangyari sa mga to ng 4 na anak sabay-sabay nawala? Hindi niya kaya mag-imagine kung anong klaseng sakit at paghihirap ang pinagdaanan ng mga ito noong mga panahong iyon. Sa huli, nasumpungan na lamang niya ang sariling yakap ang ina at inahagod to sa likod para pakalmahin at alam niya. Di man kasing tindi ng pagmamahal niya sa nakagis ng ina ang nararamdaman niya rito sa ngayon, alam niyang matututunan din niya itong mahalin, gaya ng pagmamahal ng isang anak sa magulang. Isa pa may kung anong kakaibang damdamin siyang nararamdaman habang magkalapat sila ni Cornelia. Siguro yun ang tinatawag na lukso ng dugo? Masaya ka bang nakita mo ang parents mo, sweetheart? Malambing na tanong ni Armando na magkatabi na silang nakahiga sa bahay ng mommy at daddy niya. Weekend na kaya't nagpa siya itong doon matulog pagkatapos siyang ihatid kanina mula sa bahay ng mga totoong magulang. Sinabi nila sa mommy at daddy niyang lahat at kagaya ng inaasahan, umiiyak na naman ng mommy niya. Nag-a-assume na naman kasi ito na sumama na siya sa totoong pamilya at iiwan ang bahay nila. Mabuti na lang at tinulungan siyang magpaliwanag dito ni Armando. Sa huli nahimasmasan din to at pumayag na makaharap at makipag-usap kina Cornelia at Crisostomo, alang-alang sa kalinawan ng lahat. Kung siya ang tatanungin, gusto niyang magkakilala din ng mga to. Mas matutuwa rin siya kung magkakaroon ng pagkakataong maging magkaibigan ng dalawa niyang pamilya. Masaya naman, babe. Kaya lang inaalala ko ang mommy. Aniya habang nakatingala sa kisame ng kanyang kwarto. Kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip at sa tingin niya, mahihirapan na naman siyang makatulog. I am sure na maiintindihan ka rin niya, sweetheart. Isa pa, sinabi naman ng Mama Cornelia mo na hindi niya kayo kukunin, hindi ba? Siguro ang magiging setup niyo ngayon is may araw lang sa kanila kayo uuwi. Wala sa loob na napatango siya. Kung sa bagay, tama si Armando. Kung magkagayon man, hindi na siguro masyadong masakit yon para sa mommy niya. Isa pa, gusto rin naman niyang bigyan ng pagkakataon ng mama niya dahil daman niya ang sakit na nararamdaman nito dahil sa pagkawala nila hanggang ngayon. Matagal silang nawalay sa mga ito, kaya't kung kaya niyang bawiin ng mga sandaling nagdusa to, gagawin niya talaga. Total hindi naman sila nito ipinamigay o sinadyang iwalay sa poder ng mga ito. Walang may gusto sa nangyari kaya't dapat lamang nasuklian din nilang magkakapatid ang hirap ng mga ito na iluwal sila sa mundo.
Sana nga, babe. Yumakap siya rito at isiniksik ang katawan kay Armando. Kapag ganon kasi napapawi ang lahat ng kanyang alalahanin. Kahit paano nababawasan ang kanyang pag-iisip pagkos napafocus siya sa kanilang dalawa lamang. Halos nasa leeg na nito ang mukha niya habang isa niyang braso nakayapo sa bewang ng alkalde. Gusto lamang niyang maramdaman na sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayon sa kanyang buhay, narito si Armando sa tabi niya, na siyang nasasandalan niya kahit ano pang dumarating na pagsubok sa kanyang buhay. Isa to sa dahilan kung ba't nababawasan ang kanyang mga problema. Palagi nitong pinalalakas ang loob niya. Kapag may sumulpot na suliranin sa kanya, may naiisip kagad to solusyon, bagay na pinakagusto niya sa alkalde. Bagay na bagay talaga itong maging ama ng isang bayan. Pero mukhang masyadong naapektuhan si Armando dahil sa kanyang ginawa. Para siyang nakuryente ng maramdaman na mainit itong palad na humahaplos sa kanyang mukha. Napatingala siya rito dahil doon. Noon niya napagtantong seryoso pa rin ito pero malamlam ang mga mata. I love you, Meredith Laho. Anas nito habang gahibla na lamang ang pagitan ng mga mukha nila. Titig na titig to sa mga mata niya at ang mga ilong nila'y magkadikit na. Tipid siyang umiti pero lingid sa kanya, namumungay din ang kanyang mga mata, dahilan para lalo mag-apoy ang damdamin ni Armando. Wala siyang ideya na kapag nasa ganon silang ayos, noon kang gawin itong lahat ng pagpipigil para lang masupil itong init ng katawan na nararamdaman tuwing magdidikit sila. Mahal din kita, Armando del Rio. Mahina rin niyang sabi. Tsaka siya nagyuko ng ulo pero hindi pa rin siya lumayo dito. Ang ending tuloy nasa tenga niyang labi ni Armando na nagbubuga ng mainit na hininga na nagdudulot sa kanya ng ibayong kiliti. Ngayon nakita mo na ang mga magulang mo. Pwede na tayong mag-step up sa mga sunod nating plano? Anito habang hinahagod-hagod ang kanyang buhok. Nangulot ang noon niya dahil hindi niya alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Unang-una wala naman silang plano pa ni Armando. May mga bagay silang napag-uusapan pero hindi niya matukoy kung anong planong tinutukoy nito. Anong plano, babe? Kunot noon niyang tanong. Si Jack. Yung plano nating paluwasin siya rito sa Maynila. Napag-usapan na natin yun, di ba? Tayo magdadala sa kanya sa mga magulang ninyo? Okay. Akmang muli niyang ibabalik ang pagkakasubsob sa leg nito, ang kanyang muka, pero pinigilan siya ng alkalde. Hinawakan nito ang baba niya at itinaas upang silin siya na mapasok na halik sa labi. Nabigla siya pero sandali lamang iyon. Nakabawi rin siya kaagad dahil mabilis na nagsilabasan ang ningas ng apoy sa kanyang sistema. Kusang tumugon ang kanyang mga labi sa halik ni Armando. Kusang pumikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mga braso ay animo may isip na kumapit sa leeg nito. Ang totoo hindi na rin niya maintindihan ng sarili madalas. Palagi naman silang magkasama nito pero hindi nawawala ang pananabik niya sa mga halik nito sa kanya. Ang ending tuloy daig pa niyang kandilang matagal sa taguan pagkatapos biglang sinindihan. Lumipas ang sandali pero parang walang plano si Armando ang pakawalan ng labi niya. Halos kapusin siya ng hininga pero ang kakatwa, wala rin siyang balak na patigilin to sa ginagawa. Segundo pang lumipas naging mas mapanghas pa ito. I want you, sweetheart. Anas nito ng sandaling tumigil sa paghalik sa labi niya. Hingal na hingal sila, pareho, pero ewan ba niya, gusto niyang siya nakakapagdulot ng hingal kay Armando. Sa isang iglap, hinawakan niya mukha ni Armando at siya na mismo ang muling humalik dito. Saglit na halik pero sigurado niyang naramdaman ni Armando na gusto din niya ang gusto nitong mangyari. I want you to, Mando. Wala akong ibang gustong pagbigyan ng sarili ko kundi ikaw lamang. Pagkasabi niya noon, siniil siyang muli nito ng halik. Hold me, sweetheart. Bulong nito sa isang tenga niya. Para siyang robot na naging sunod-sunuran sa alkalde. Mando, parang wala sa sariling tawag niya sa pangalan nito dahil sa pagkakalunod na nararamdaman. Parang nilalagdat na ang kanyang pakiramdam at di na siya makapaghintay sa nakatakdang maganap. Oh God, please. Take me, babe. I can't wait. Halos hindi niya makilala ang sariling tinig. Hindi rin siya makapaniwalang darating siya sa punto na siya pa makikiusap kay Armando na angkinin na siya. Para naman yun lang hinihintay ng alkalde dahil pagkatapos niya magsalita, mabilis na tong gumapang paakyat sa kanya. Your wish is my command, sweetheart. She always wanted Armando and only him. Oh God! Ito nang marating ang dulo ng kanyang butas. Nakapikit din to at bahagyang nakatingala. Mando, just do it, babe. I think I'm coming. Muling niyang pakiusap na mabilis namang pinaunlakan ni Armando. Pagkatapos niya ito naman,
Kapwa sila hingal na hingal nang matapos pareho. Pabagsak na nilatag ni Armando ang sarili sa kanyang tabi nang umalis to sa kanyang ibabaw. Pagkatapos ay pinauna nito sa kanyang isang braso at saka siniyakap. Mabilis silang nakatulog dahil sa pagod. Maaga pa lang nakagiyak na silang lahat para pumunta sa bahay ng kanyang mama at papa kasama ang kanyang mommy at daddy. Ngayon ang araw na maghaharap ang mga to at naturalmente kasama sila ni Armando. Excitement ang nararamdaman niya para sa pagkikitang to na kung tutuusin dalawang pamilya niya. Pero ang kanyang mommy nerbiyos ang pinapakita sa mga kilos nito magmula pa kaninang magising. Mom, hindi niyo ho kailangan magpanik ng ganyan. Mababait ho ang mama at ang papa. Niyakap niyang ina para kalamayin ang loob nito. Minabuti na rin niyang makaharap nito sina Crisostomo at Cornelia nang tuluyan ng mapanatag ang loob nito. Gusto niyang marinig mismo sa bibig ng tunay niyang ina na walang balak ang mga ito na ilayo siya. Pasensya ka na anak, huwag mo na lang akong pansinin. Mamaya mawawala din to, anang mommy niya. Kumalas siya rito at maluwang siyang humiti. Mahal na mahal niya ang kanyang mommy at isipin pa lang na iiwan niya ito'y sumasakit ng kanyang dibdib. Kung ipipilit siguro ng tunay niyang pamilya na kunin siya, hindi siya magdadalawang isip na sabihin sa mga ito na sasama lamang siya kung papayag na ang mga ito na kasama ang mommy at ang daddy niya. Kagabi nang sabihin ni Armando na ngayon din ang araw nang luwas ni na Jack at Aling Marta, naroon din ang mga ito, mamaya, sa pagharap nilang lahat. Halos silahin na niya ang oras para mag-umaga na. Gustong gusto niyang makita maging reaksyon ni na Crisostomo at Cornelia kapag nakita pang isang anak na bukod tayong hindi pa kilala ng mga ito. Ready? Masayang bungad ni Armando nang bumalik sa loob ng bahay buhat sa pagdadala ng mga gamit nila sa kotse. May konti silang dalang gamit dahil pagkasundoan na doon sila matutulog na isang gabi sa mansyon ng mga magulang niya. Yes babe, mom, dad, tayo na ho. Hinawakan niya ang mga ito sa magkabilang kamay, inakay na palabas. Si Armandong nahuli ang naglock ang pinto maging ng gate, pagkatapos lumulan na rin to sa kotse. Mistulang dadalo sa isang formal theme party ang mama at papa niya nang dumating sila sa mansyon. Tahimik at printing nakaupo sa magarang sala ang mga to na sa waribay kanina pa sila hinihintay. Pagbukas pa lang ng pinto, sinilubong na sila ni Jenny na kanang kamay pala ng kanyang ama. Si Jean ang kasama noon ng driver ng taxi na nagdala sa kanya sa mga magulang niya. Inihatid sila hanggang sa sala pero umalis din kaagad. Naramdaman niya na mas lalo naging balisa ang mommy niya nang ganap na silang pumasok sa naiintindihan niya ang nararamdaman din ito. Maupo ho kayo, Mr. and Mrs. Laho. Pumuno sa buong sala ang baritonong tinig ni Crisostomo. Nakatayo ito ngayon at nakangiting nakatingin sa kanila. Bilang respeto sa mga ito, lumapit siya. Inabot niya ang kamay ng mga magulang at nagmano sa mga ito. Si Armando sa likod niya ganun din ang ginawa. Salamat. Magkatabing na upo ang mommy at daddy niya sa gawing kanan ng sofa at silang dalawa naman ni Armando ang magkatabing umuko pa ng sa kabila. Sinimula ng papa niyang usapan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili. Pagkwento ng maraming bagay tungkol sa pamilyang meron sila nung bago pa silang magkakapatid. Tungkol din sa negosyo ng pamilya, sa mga gahamang kamag-anak nila at marami pang iba. Ang awkwardness nararamdaman ng mommy at daddy niya, unti-unting nawala. Naging palagay ang loob ng mga to sa mansyon, kaharap ang mga tunay niyang magulang. Nasabi ni Meredith sa amin na nag-aalala kayo dahil baka kunin namin sa ilayo sa inyo. Huwag kayo mag-alala dahil hindi ho mangyayari yon, Mr. and Mrs. Laho. Kayo ang nagsakripisyo mula nang mapunta sa inyo si Meredith. Kaya't napakasama naman namin kung basta na lang kukunin ng anak na kasama na ninyo mula pa noon. Mahinahong sabi ni Cornelia sa tabi ng mommy niya. Magkahawak kamay pa ito habang magkatabing nakaupo sa sofa. Napahawak sa dibdib ang mommy niya at huminga ng malalim, tanda na nakahinga na to ng maluwag. Sa huli, masaya at nagtatawanan ng lahat. Pwede sanang magkaroon tayo ng araw na narito sa inyo si Meredith, pare. Matagal niyong inasam na makita ang anak ninyo, kaya sino ba naman kami para ipagdamot siya? Anang daddy niya habang buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Alam niyang kung itong masusunod, ayaw nitong mawala siya sa bahay nila kahit sandali, pero kilala niyang patas ang ama nito mula nang maliit pa sila ni Melanie. Sa tingin ko, hayaan na lang natin na si Meredith ang magdesisyon, kumpadre. Ayaw namin siyang pilitin na magstay dito sa amin kung ayaw niya naman talaga. Binalingan siya ng ama.
Napag-usapan namin ng mama mo na ikaw na lang bahala kung kailan mo gustong pumunta dito sa amin, iha. Besides, welcome na welcome ka dito anytime. Kung mas mapapanatag kang narito rin ng mommy at daddy mo, walang problema. Kung gusto mo, isama mo sila kapag nagdesisyon kang magstay dito sa amin ng mama mo. Nang matapos magsalita si Crisostomo, namalayan na niyang sariling lumuluha. Inilang hakbang niya ang pagitan nila ng ama, tsaka ito mahigpit na niyakap. Nagpapasalamat siya sa Panginoon at naunawaan siya ng mga to. Para nabasa pa ng mga itong nasa isip niya at tinihiling ng isang araw na sana ay pumayag ang mga itong isama siya sa mansyon ng mommy at daddy niya kung sakali. Maraming salamat po, Papa. Aniya habang malahing lumuluha sa balikat ng ama. Inagad siya nito sa likod pero maya-maya, nakayakap na rin sa kanya si Cornelia. Ang mama ba walang mahigpit na yakap, anak? Gumagaralgal ang tinig nito nang magsalita. Kumalas siya sa ama at ito naman ang mahigpit na niyakap. Maraming salamat po, Mama. Dinig niya ang pagtangis ni Cornelia na sabihin ng mga katagang iyon. Kapwa emosyonal ang mga ito na maghiwa-hiwalay sila. Nang tignan niya ang mommy niya at daddy niya, kapwa rin ito nagpupunas ng mga mata. At alam niya, simula na ito na magandang samahan sa pagitan niya at ng tunay ng pamilya. Excuse me ho, lalabas lang ho ako sandali. Naagaw ni Armando ang atensyon nilang lahat at alam niya. Nasa labas ng surprise nila para kina Crisostomo at Cornelia. Na-excite siyang bigla. Di na siya nakapaghintay sa magaganap. Sasama ako, Mando. Malalaki ang hakbang na tinawid niyang pagitan nila ng kasintahan. Na makalapit, inakbayan sa nito at isang mabilis na halik sa ibabaw ng kanyang ulo ang ginawa. I am so happy for you, sweetheart. Anas nito habang lumalabas sila ng main door. Masaya rin ako, babe. At sobrang laki ng parte mo sa kasiyahan ko ngayon. Sobrang laki na itulong mo sa amin. Buong puso niyang sabi. Sinigurado niyang mararamdaman ni Armando na sobrang thankful siya dito. Mahal na mahal kasi kita. Mas kinabig pa siya nito nang nasa labas na sila ng mansyon. Sa labas, naroon ang dalawang police mobile. Lulan sina Jack at Aling Marta na kagad bumaba ng matanawan sila. Nagdesisyon si Armando na bigyan ng escort ang mga ito para siguradong makakarating ng ligtas dito sa bahay ni Crisostomo at Cornelia. Muntik na niyang di makilala ang kapatid. Ang dating mahabang buhok ni Jack, clean cut na ngayon, kaya lalong lumitawang ang kinitong kagapuhan. Walang dudang anak nga ito ni Crisostomo dahil kuhang-kuha nito ang mukha ng ama nila. Wala na rin ang balbas at bigote nito na nooy hindi mawawala sa mukha ng binata. Jack! Tili niya. Tsaka sinalubong ang kapatid na agad binuka ang mga braso pagkakita sa kanya. Niyakap niya ito na mahigpit. Masaya akong narito na kayo, sabi niya habang nakayakap pa rin dito. Dinilo na ito ang buhok niya bago siya pinakawalan. Namiss mo ko, no? Sagad ang ngiting tanong nito kapag kuwan. Oo naman. Binalingan niya si Aling Marta na ngayon nasa tabi na rin nila ng binata. Kamusta ho kayo, Aling Marta? Kinuha niya ang isang kamay nito at saka siya nagmano sa matanda. Ay, mabuti naman, iha. Nininervyos lang ako kanina. Mabuti na lang at nakarating na kami. Anang matanda. Wala ho kayong dapat ikatakot, Aling Marta. Hindi ho kayo maaano kapag may kasama kayong pulis. Sabad ni Armando na buhat sa likod. Nasa tabi niya na ngayon at nagmano rin kay Aling Marta. Kaawaan kayo ng Diyos, mga anak. Kaya nga malaki ang dapat naming ipagpasalamat sa iyo, pare. Kung di dahil sa'yo, baka nasa isla matubig pa rin kami. Isang tapik sa balikat ni Armando ang ginawa ni Jack. Wala yun, Jack. Tayo na sa loob. Siguradong nagtataka sila mama kung bakit di pa rin tayo bumabalik. Alam ni Jack na si Aling Marta na hindi alam ni Crisostomo at Cornelia ang pagdating ng mga ito. Kaya hindi niya sinabihan ng kapatid. Alam niya, excited din itong makahanap ng mga magulang niya. Ready ka na bang makilala sila, Jack? Kung makikita mo lang yung lungkot ng mga mata nila kapag sinasabi nilang ikaw na lang ang kulang para maging ganap silang masaya. Ang totoo, hindi na ako nakatulog kagabi, Meredith. Walang gatol na sabi ng binata. Good, let's get in. Kinuha ni Armando ang kamay niya at magkahawak kamay na nauna silang pumasok sa loob ng bahay. Naratnan niyang nagkukentuhan pa rin ang mga magulang niya. Pumupuno sa buong sala ang mga tawa ng mommy at mama niya na walang dudang magkasundo na. Ang papa at daddy naman niya ay may binabasang hindi niya malaman kung ano. Pero nang ganap silang makapasok, napunta sa kanila ang pansin ng mga ito. Tumahimik ang lahat.
Hindi nakaligtas sa mata niya nang halos mapanganga ang mama niya na makita kung sinong kasama nila. Ang papa niya ay nabitawan ng tila magazine na hawak at napatayo kaagad sa sofa. Gusto niyang maiyak sa priceless moment na yon. Lalo pa nang tumayo si Cornelia at unti-unti lumapit kina Aling Martha at Jack. Aling Martha? Gulat na gulat ito at paring nakikita ng multo sa pagkakita ng matanda. Halatang hindi ito makapaniwala. Ako nga ho, senyora. Maging si Aling Martha gumaralgal ang tinig. Walang inaksayang sandali si Cornelia. Nayakap agad nito ang matanda pero sandali lamang yon. Kaagad lumipat ang mata nito kay Jack at sigurado siya. Nakikilala ng puso ni Cornelia ang matagal na nawalay na anak. Kumalas ito kay Aling Martha at lumapit sa kinatatayaan ni Jack. Pagkatapos ay nanginginig ang mga kamay na kinulong sa dalawang palad ang mukha ni Jack. Jack? Ikaw nga ba si Jack ko? Umiiyak na si Cornelia ng mga oras na yon. Nagtatanong ang mga matang binalingan ni Jack si Aling Martha. 2 beses tumango habang sumisinghot. Siya na nga ho si Jack na tayong nadala ko noon, senyora. Pasensya na ho kayo. Gustuhin ko mang dalhin ko silang lahat noon. Hindi ko naman ho alam kung paano ko sila bubuhayin. Wala kang kasalanan, Aling Martha. Dapat pa nga kami magpasalamat dahil nadala mo sa mabubuting taong mga anak namin. Muli nitong binalingan si Jack na animo sanggol kung pupugin ito ng halik. Si Jack na halatang sabik din sa pagmamahal ng isang ina. Natatawang hinayaan na lang si Cornelia. Crisostomo, nandito na rin sa wakas ang anak natin. Maging ang papa nila hindi napigilang maging emosyonal. Sa dining table animo fiesta sa dami ng pagkain pinahanda ng mama niya. Sa gitna ng pananghalian hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan nila. Nagumpisang maglahad ang papa niya ng mga negosyo ng pamilya na pwede raw nilang pamahalaang magkakapatid. Masaya siya hindi para sa sarili kundi para kay Jack. Siya ay kontento na sa business nila ni Jonah pero sa Jack may pagkakataon na tumigil sa para makalaya bagamat alam niyang mahal ito ang trabaho. Hindi pa rin maikakailang delikado lalo na't pumapalaot ito sa gabi.